Sobrang traitor pala talaga ng sakit na high blood. Ito yung araw na bigla na lang si daddy inatake ng high blood habang nakahiga, bigla na lang daw nag-iba yung salita niya at namanhid yung mga binti niya. Kaya agad namin siyang sinugod sa pinakamalapit na hospital para nga malapatan agad ng lunas. Sobrang biglaan talaga nung pangyayari dahil sinundo pa nga niya ako sa trabaho pagkatapos nagpaalam siya na mahihiga siya at ayun nga, bigla na lang nagsabi siya na parang iba yung pakiramdam niya. Nakababa pa nga siya sa bahay namin pagkatapos nag-BP at sinabi ko na isugod na agad namin siya sa pinakamalapit na hospital. Inassist naman siya dun sa pinakamalapit na hospital na pinuntahan namin pero wala nga silang CT scan kaya sinabi nila na ilipat na lang kami sa ibang hospital. Yung ganito daw kasing case, kailangan ma-CT scan agad para makita kung may na-damage nga sa utak niya. Yung mga time na yan, nakakausap pa naman siya ng doktor pero bulol na siya pagkatapos wala na daw pakiramdam yung kabilang side ng katawan niya, yung kanang parte. Kaya dinala na agad siya dito sa CT scan para makita nga daw agad kung may pumutok na ugat dun sa ulo niya. Kailangan niya makumpine dito ng ilang araw para nga itest pa yung mga ibang kailangan para malaman kung saan nagmula, kung bakit siya na-stroke. Hindi ko talaga alam kung paano ko lalagyan ng voice over to pero pinipilit ko lang para maging awareness din sa iba na ingatan natin yung mga katawan natin lalo na nga sa sakit na high blood. Ito si daddy, alam naman niya na mataas talaga yung BP niya palagi pero hindi lang niya matanggap siguro na kailangan niyang uminom ng gamot kaya hindi talaga siya nagme-maintenance. Sobrang bigla nung pangyayari na halos hindi ko nga maintindihan kung anong gagawin ko. Gulong-gulo din yung utak ko pero mas kailangan kong lakasan yung loob ko dahil alam kong mas kailangan ako ngayon ni daddy. Hindi lang ni daddy, ganoon na rin yung dalawa naming anak na umaasa sa amin kaya kailangan talaga malagpasan namin tong pagsubok na to at maipanalo namin ito. Ilang araw doon siguro kaming mananatili dito sa ospital habang binomonitor pa nga yung pag-okay ng BP niya bago kami makalabas.